Hello guys, story time muna tayo ha. So paano nga ba ako nakawala sa 29 loan sharks? So story time muna tayo mga ka-ins review. So gusto ko lang din kasi ibahagi sa inyo ang personal kong kwento kung paano ako nakawala sa utang mula sa 29 loan sharks at online lending apps. So I think nagawan ko na to ng video before, na-share ko na sa inyo. Pero ulitin ko lang para sa mga nawawalan ng pag-asa or para sa mga maraming utang na hindi nila alam kung paano makabayad nga. Yung mga nabiktima ng Tapal system, So, diba? sana Sana maging inspiration ito, lalo na sa mga dumaraan din sa parehong sitwasyon or nangyari sa akin before. So, way back 2020 kasi, panahon ng pandemic, so grabe talaga mga ka-interview, halos lahat ay apektado. Kami din ng asawa ko ay parehong nawalan ng trabaho and syempre kailangan pa rin ng kumita. So, pumasok kami sa maliit na business, kaso dahil nga sa sobrang higpit ng galaw, hindi nagtagal, nagsara din. So, doon din talaga nagsimula ang lahat na napilitan akong umutang sa isang loan app na may 7 days term. So imagine mo, approve ako ng 1,500 pero ang natanggap ko lang talaga ay 860 pesos. So grabe no, ang laki ng kaltas agad. Hindi pa man due date, pang 5 days pa lang, nagsimula nang tumawag ang mga collector. Sunod-sunod na tawag at text at minsan, yung gabi pa, wala talaga akong pambayad. Kaya ang ginawa ko, syempre naghanap ulit ako ng ibang loan app para pambayad sa una kong nautangan. Pero kulang din kasi yung isang app, yung 1,000 lang ang first loan. So, humanap na naman ako ng isa pa at doon nagsimula ang cycle na tapal dito, tapal doon, hanggang sa dumami ng dumami. So, umabot ako ng 29 loans at halos 200,000 ang utang ko. So, for almost 6 months, grabe din talaga yung stress, yung lagi akong kinakabahan sa bawat ring ng cellphone, lalo na kapag nagme-message sila sa messenger. So, minsan pa may mga pananakot, diba? So, sa totoo lang, halos mawalan ka or nakakawala ng pag-asa. Buti na lang din, medyo nakabalik na rin si Habi sa kanyang trabaho at unti-unting nagkaroon kami ng kunting pambayad. Pero syempre, hindi sapat kasi sobrang dami yung nahiraman namin at sobrang lalaki talaga ng mga charges ng mga loan apps. So, ang ginawa ko, nagsulat ako ng listahan. So, lahat ng loan apps kung saan ako may utang, pinili ko kung alin ang legit, yung mababa ang charges at hindi nang haharas. So, sila yung una kong binayaran. At ngayon nga, yung OLA na may sobrang taas ng interest at panay harassment, ang ginawa ko, ibinalik ko lang talaga kung magkano ang actual na nakuha ko sa kanila. So, hindi ko na binayaran yung sobra-sobrang charges at yung iba pang loan apps na ilang beses ko nang nautangan na sobra-sobra ang mga nakaltas nila sa akin sa mga fees. Hindi ko na binayaran yung last na loan ko. Kasi nga, halimbawa, ang total na nakuha ko lang sa kanila ay 8,000 pero ang nabayaran ko is 15,000 dahil sa dami ng mga charges. Di, para sa akin, bayad na yung last loan ko. So, after no, nagpalit ako ng cellphone number. Yung mga nanghaharas pa rin sa messenger, auto-block yan. At, syempre, nagpalit din ako ng Facebook account. Kaya, ayon, unti-unting nakalaya rin ako. And ngayon nga, happy life na, diba? Kaya gusto ko din na sabihin sa inyo, may pag-asa tayo or may pag-asa kayo na makalabas nga sa utang. Huwag lang kayong mawalan ng pag-asa, diba? Kahit imposible. Ang importante kasi, magplano ka, isulat mo kung saan ka may utang at unahin ang dapat unahin. At, syempre, encouragement lang sa lahat na dumaraan ngayon sa ganitong sitwasyon na huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng stress, okay? Huwag kayong matakot sa mga kolektor, lalo na yung mga abusado. At tandaan niyo, hindi kayo nag-iisa at dagdag pa nga sa mga patuloy pa ring tinatakot o hinaharas ng mga OLA collectors, huwag kayong matakot. Kakampi natin ang gobyerno. At sa katunayan, sunod-sunod na nga yung mga hearing sa Senado at sa Kongreso para gibain ang mga abusadong loan apps na ito. Kaya nga, imbes na matakot at mamroblema ka sa kanila, abay magsumbong ka sa kinauukulan ha. Maraming batas at regulasyon ang ginagawa para protektahan tayong mga borrowers. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at ang panghuli mga ka-ins review, kung dumaraan man kayo sa sitwasyon ko noon, ito ang tandaan nyo, may liwanag sa dulo ng tunnel. So, hindi man madali, pero kakayanin mo. Kaya kapit lang ha, pray hard at huwag kang sumuko. Kaya nga, kung ako ay nakawala sa 29 na loan sharks, abay kaya mo rin. Huwag kang matakot, huwag kang sumuko, kasi nga nasa side natin ang ating gobyerno. At lagi mong tandaan, mas mahalaga pa rin ang peace of mind kaysa sa takot na dulot ng mga abusadong loan apps. Kaya tawanan mo lang sila, okay? So yun nga mga ka-ins review, yun yung nangyari sa akin, yung napasok ako sa Tapal system, yung cycle na ganun.
panahon na umutang ka sa isa tapos mas wala kang pambayad within 6 to 7 days at dahil nga natatakot ka dun sa mga panghaharas or mga magkakasunod na tawag na ginagawa ng mga collector, abay, ang gagawin mo ay maghanap ka ulit ng isang loan app para makautang at mabayaran yung unang loan app na nautangan mo. At kapag kulang yung inutang mo doon sa isang loan app, abay maghanap ka pa ng isa. So, ang mangyari, dalawa ngayon yung nautangan mo para pambayad mo doon sa isang loan app na unang nautangan mo. Diba? So, ang mangyayari nun, meron kang dalawang utang sa dalawang loan app. Kapag wala ka ulit pambayad dun sa dalawang loan app, maghanap ka ngayon ng 3 o hanggang 4 na loan app para mabayaran mo yung dalawang utang mo na loan app. So, yun yung nangyayari. Kaya dumami ng dumami yung utang natin sa iba't ibang mga loan sharks or yung mga pautangan online. And yun nga din yung nangyayari sa akin before. Kaya ako sineshare sa inyo. Kaya kung sakali na may ganong sitwasyon din kayo, napakarami nyo ng utang sa iba't ibang mga loan apps, pwede pa rin kayong makawala. So, unahin yung bayaran yung mga legit na loan apps, kagaya nga ni Tala, ni Bilis, ganyan. Pag nabayaran nyo na, i-next nyo yung loan app na kahit mataas yung charges pero hindi naman nakaharas, pwede ngang ibalik nyo lang muna ay yung amount talaga na natanggap nyo. Pwede naman yon. Kung wala talaga kayong pambayad doon sa nagsisitaasan ng mga charges nila, pwedeng kung magkano lang yung natanggap mo, yun yung babayaran mo. At ang number 3, doon sa mga loan app na paulit-ulit mong nautangan, halimbawa naka5 beses ka nang umutang sa kanila, 7 or 10 beses kang umutang sa kanila, syempre di ba sobrang taas ng mga charges nila. Doon sa pang 10 na utang mo, kung sa tingin mo napakalaki na yung nakuha nila sa'yo na charges, siguro pwedeng hindi na natin bayaran yung last na utang natin. Basta sa tingin mo, yung charges na nakuha doon sa 9 loan mo or ilang beses na pag-utang mo sa kanila, kayang bayaran yung panghuling loan mo. Ganun lang yon. And, ayan, kung tinakot ka, pwede kang magsumbong sa kinauukulan. So, may mga nagsasabi or nababasa ako na bakit ka kasi umutang? Syempre, sa hirap ba naman ng buhay at sa matataas na bayarin, may pagkakataon talaga na meron tayong biglaan na pangangailangan na hindi natin inaasahan or hindi natin napaghandaan. Hindi natin masisi yung mga kababayan natin na naghahanap ng pwedeng mautangan online. Ang problema lang talaga, yung hindi makatarungan ng mga charges ng iba't ibang mga loan apps. So, ayan, kailangan lang natin magplano at unahin ang mga dapat unahing bayaran. At pwedeng i-ignore yung mga pwedeng i-ignore. Basta sa tingin mo, kunwari ilang beses ka nang umutang sa kanila, ang lalaki na ng mga charges na kinuha sa'yo, abay siguro pwedeng ignore lang. Yan lang yung nangyari sa akin, and ito na, at least 2026 na. Though may utang pa naman ako, or may utang ako, pero at least legit, like sa bangko na ako, nakakahiram na kung saan monthly yung bayad, at walang harassment na nangyayari. So yun lang, sana makatulong yung video na to sa inyo. And ayun nga, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated nga kayo sa susunod na videos natin na ipapalabas dito sa aking channel. Alam nyo ba mga ka-interview, natutuwa lang ako kasi before sobrang endorse ko ng iba't ibang mga loan apps, pero luckily ngayon, pero at least ngayon, binitawan natin sila. So ayan, thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!